Good day guys, panibagong araw, panibagong karanasan na naman. Ngayong araw guys, samahan nyo na naman ako magkalikot ng motor. Ngayong araw guys ay bumisita nga pala sa atin ang tropa natin na si Sean. Nabanggit niya sa atin na nawalan daw ng tunog yung busina niya. Nabanggit niya rin sa atin na ginawa niya daw jet ski yung motor niya. At pagkatapos nun ay bigla na lang daw nawalan ng tunog yung busina niya. At nasabi niya rin sa atin na may lumawit daw na wire sa bandang ilalim ng motor niya. Kaya wag niya natin patagalin to guys, simulan na natin to. Tinanggalan ko na nga pala ng tornilyo yung mga flarings niya para mas mabilis natin mabaklas yung mga flaring. Kaya ikaw, huwag mo tanggalan ng tornilyo sa ulo yung jowa mo, baka mawalan sa'yo ng feelings. Charot lang! Kung makikita nyo, tinutungkap ko na nga pala dito yung mga flarings para naman mas mabilis natin itong mahugot. Guys, paalala lang, dahan-dahan lang sa pagtungkap ng mga flarings, baka kayo ay maputulan ng Kung makikita nyo, tinanggal ko na nga pala dito yung connector ng headlights at signal lights. At tinugot ko na nga rin pala yung pinakakahan niya sa harap para na mas makita natin kung ano ba talagang naging problema. Shoutout nga pala kay Mabel, padaan-daan, papansin ka boy. Positive, yung wire na nakita ni Sean sa ilalim ay yung wire pala na para sa busina. Agad ko na nga rin palang kinabit ito at itinesting kung gumagana na. Pero hindi pa rin pala. Dahil hindi pa nga rin pala ito gumagana, sinubukan kong i-trace yung iba pang wire na nakakonekta sa busina. Simulan ko nga pala dito sa relay na mga nakakabit sa kanya. At sa paulit-ulit na paghahanap ko dito, wala naman akong nakitang problema sa relay niya. Kaya agad ko na rin chinek yung mga wire na nakakonekta sa baterya. Kaya naman dali-dali ko itong binuksan para mas makita natin kung nandito ba talaga ang problema. Pagbubukas nito, meron na kayong dalawang takip na tatanggalin para makita ang baterya. Nakita na natin ang mga wire na nakakonekta sa relay. Pero wala pa rin dito ang problema. Kaya nag-trace pa ulit ako ng ibang wire na nakakonekta sa busina. Sa mga hindi nakakaalam, dual horn nga pala ang nakakabit na busina sa motor ng tropa natin na si Sean. Subukan ko nga palang baklasin dito ang isang busina para silipin kung may nabaklas ba dito na wire. Nakita ko ay maayos nga pala ang nakakabit dito na wire, kaya naman agad ko itong sinubukan. Pero hindi pa rin ito gumagana. Kaya naman sinubukan ko silipin yung mga fuse kung may pumutok ba. Pagkasilip ko dito ay maayos naman ang lahat. Kaya sinubukan ko na ulit kung gagana na ba ito. Hindi pa nga rin ito gumagana, pero may nakita tayong isang relay sa bandang ilalim niya. Kaya naman agad natin tinignan kung may problema nga dito. At sa pagtingin ko dito, may nakita akong isang wire na putol. Kaya naman agad kong niliya ang pin ng relay para makabitan na natin ng wire ito. Sinubukan ko nga rin pala kung may iba pang putol na wire sa relay na ito. At sa pagkakasubok ko dito ay maayos naman ang lahat na ito. Kaya naman agad ko nang binalatan ang wire na naputol para naman ay may kabit na natin sa relay. Binawasan ko muna ng mga lumang electrical tape para naman medyo mahaba ang pagbabalat natin sa wire na ito. Sa pagbabalat guys, gumamit lang ako ng long nose at side cutter. At inigot-igot ko ang mga hibla ng wire para naman may lusot natin sa pin ng relay. Lagad ko na nga pala itong nilagyan ng electrical tape para naman masubukan na natin. Ayun, gumagana na siya. Pero isang busina lang ang gumagana sa kanya. Kaya naman agad natin tinignan ng kabilang busina kung ano bang naging problema niya. At nakita ko nga na puno na ng kalawang ang pin ng busina. Kaya naman agad ko na itong niliya para naman maikabit na natin at masubukan na. Ayos na guys, gumagana na siya guys. At para naman makasigurado tayo ay binugahan ko na rin ng WD-40 ang mga pin ng relay niya. At pagkatapos nito ay sinubukan ko na rin kung maayos na ba talaga. At sinimulan ko na nga pala lagyan ng electrical tape ang mga wire na pinagbubuksan ko kanina para naman makasigurado tayo na hindi magsho-shorted ang mga ito. Dito ay sinimulan ko na rin ikabit ang busina na tinanggal ko kanina. At pagkatapos nito, lagyan ko na rin ng electrical tape ang mga relay na tinanggal ko kanina. Paalala lang guys, huwag yung tipirin ng electrical tape ang mga wire na ginagawa ninyo. Dahil para rin ito sa kaligtasan ng mga wiring ng mga motor ninyo. Shoutout nga pala sa tropa kong kupal na si J-Burn. Abay-abay ka boy! Sa mga hindi nakakilala kay J-Burn, J-Burn nga pala ang tropa ko, hindi pinakakupal. Babalik tayo sa ginagawa natin. Lagyan ko nga pala ng tie wire ang mga wire na nakalaylay. Para naman kapag kakinabit natin ang headlight ng motor ay hindi maibit ang mga wire na nakalaylay. Bit ko na nga rin pala ang headlight ng motor na ito para naman talagang matapos na ang trabaho natin na ito. Isa-isayin na natin ang paglalagay ng tornilyo sa mga flarings na ito. Paalala lang ulit guys, pag maghihigpit kayo ng tornilyo ay
Siguraduhin nyo katamtaman lang ang pag-iigpit nyo dito para naman hindi mabasagan ng flarings ang mga motor ninyo. Dahil pag nabasagan kayo ng flaring, siguradong kamot ulo kayo. Dito ay kinabit na rin natin ang pinakatakip ng headlight niya. Nilagyan na rin natin ng tornilyo ang kabilaang side para naman talagang matapos na ang ating ginagawa. Teka, baka makalimutan natin, meron pa nga pala tayong binaklas sa bandang ilalim. Ito yung takip ng baterya. Pagkakabit ng takip ng baterya, kung paano nyo nga pala siya tinanggal, ay ganun nyo rin siyang ikakabit. Meron ka rin palang isang tornilyo na hihigpitan. Paano? Subukan na natin ito. Maraming salamat sa panonood guys. Paalam!